Ang custard cake ay isa sa pinakamaborito kong cake. Kahit medyo hindi madaling gawin, ay kayang-kaya din natin ito dahil napakasarap nga naman ang custard cake na ito. Tara, gawin na natin ito. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Sa isang 9 by 3 inches na round pan, maglagay po tayo ng 1/3 cup na sugar at ika-caramelize lang po natin ito. Maglagay din tayo dito ng 1/4 cup na water para mas madali po matunaw ang ating sugar dito. Ika-caramelize lang natin ang ating sugar dito hanggang sa maging amber ang color ng ating sugar dito. Ilagay lang po natin sa medium heat ang ating apoy po dito sa ating kalan para maiwasan po na biglang masunog ang ating caramelized na sugar dito. Iwasan po natin na masunog ang ating sugar kasi po makakaapekto po ito sa ating cake o magiging mapait po ang caramelized sugar natin po dito. Sa unang salang po ay huwag muna natin hahaluin ang ating sugar para mas mabilis po mag-caramelize ang ating sugar. At huwag natin paabutin ng ganito na muntik-munti ka nang masunog ang aking caramelized sugar dito. Pero okay pa rin ito. Okay pa rin ang kinalabasan nito kahit ganito ng kulay. Pero mas maganda kung huwag paabutin ng ganitong kulay ang inyong caramelized na sugar. I-set aside muna natin ang ating caramelized sugar at sa isang mixing bowl naman ay gagawa tayo ng ating leche flan na mixture dito. Kailangan natin dito ng 5 na large na egg yolks. Idagdag natin ang 1/2 cup na condensed milk at dahan-dahan natin po itong hahaluin para hindi po mag-create ng bubbles ang ating mixture dito. At ngayon naman ay isusunod natin ihahalo ang ating 1 cup na evaporated milk dito. At ulit dahan-dahan po ang ating paghahalo dito at tulad ng sinabi ko para hindi magkaroon ng maraming bubbles ang ating mixture po dito. At huwag nating kalimutan, ihalo din natin ang ating 1 teaspoon na vanilla essence at ituloy-tuloy lang natin ang ating dahan-dahan na paghahalo ng ating leche flan mixture dito. At kapag sa tingin natin ay nahalo na po natin ito, ay isi-set aside muna natin ito at gagawa na tayo ng ating iba pang mga sangkap dito. Pero bago natin gawin ang ating butter dito, ay ipadaanin muna natin sa strainer ng mga 3 beses po ang ating leche flan mixture para po maiwasan po o matanggal ang mga bubbles sa ating mixture sa ating paghahalo kanina para po maging smooth ang kalalabasan ng ating leche flan po dito. 3 beses po pinadaan sa isang strainer ang ating mixture po dito para sigurado na wala na pong bubbles ang ating mixture at isi-set aside lang po muna natin ito. At ngayon naman po ay gagawin na natin ang ating butter, ang ating cake butter dito. 5 large na mga egg yolks ang ating ginamit dito at saka 1/3 cup na sugar dito at hahaluin lang po natin muna ito ng hahaluin hanggang sa matunaw po ang ating sugar po dito at idagdag na rin natin dito ang ating 1/3 cup na orange juice. Kahit anong orange juice ay pwede natin gamitin dito at magdagdag tayo ng 1/4 teaspoon na fine salt po dito at tuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo para ma-dissolve po ang ating mga nailagay na mixture po dito. Bago natin ilagay ang ating 1/3 cup na vegetable oil o canola oil ang aking ginamit po dito para mas healthy po. Tuloy-tuloy lang po ang ating paghahalo at pagkatapos ay idadagdag na rin natin sa pamamagitan ng pagpadaan sa isang strainer ang ating 1 1/4 cup na all-purpose flour at saka 2 teaspoon na baking powder. Isi-sift lang po natin ang ating mga dry ingredients dito para maiwasan po ang buo-buo ng ating dry mixture po dito. Again, halo lang din ng halo, mikos ng mikos, hanggang sa maging well combined po lahat ang ating dry ingredients na naidagdag po dito at mag-come up tayo ng isang smooth na butter po dito.
Ganito dapat ang consistency ng ating butter na ating ginagawa dito. Tingnan nyo po, ganito po ang consistency ng ating butter. At saka isiset aside muna natin ito at gagawa naman po tayo ng ating mirang po dito. Sa isa pang mixing bowl ay ilagay po natin ang ating 5 large na egg whites dito at umpisa natin ang pagbibit ng slow na speed lang muna natin dito hanggang sa maging frothy po at maglagay po tayo ng 1/2 teaspoon na cream of tartar. Kung wala po tayong cream of tartar ay 1 teaspoon na white vinegar po ang ilagay natin dito. Ituloy-tuloy lang po natin hanggang sa maging bubbly po at saka natin ilalagay gradually ang ating 1/2 cup na sugar. Bali, 4 na bisis ko po idinagdag ang ating sugar. Hinati-hati ko po ng 4 ang ating sugar dito para hindi po mabigla ang ating mirang, ginagawang mirang po dito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating ang bibit dito hanggang ma-achieve natin ang isang stiff na consistency ng ating mirang po dito. O ayan, na-achieve na natin ang stiff na consistency ng ating mirang po dito. At kung itataob natin ang ating bowl ay hindi po mahuhulog o malalaglag o matatapon ang ating mirang po dito. At ngayon naman po ay kukuha tayo ng 1/3 part sa ating mirang po dito at ihahalo natin, initial na ihahalo natin dito sa ating butter. Bali, cut and fold method po, nakagaya nito ang ating method na sa paghahalo po dito para po ay hindi ma-overmixed po ang ating butter po dito. Bali, 3 beses ko po idinagdag ang ating mirang po dito. Halo lang po tayo ng halo lang po tayo ng halo. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. O ayan, nakikita nyo po na wala na pong traces ng egg whites ang ating mixture po dito. At yung ating namang caramelized sugar ay ibubuhos na natin ang ating leche flan mixture po dito. At tanggalin lang po natin ang mga bubbles dito para hindi po magbutas-butas ang ating cake ko pag naluto po dito. At kapag natanggal na natin lahat ang mga bubbles dito sa ibabaw, ay dahan-dahan naman natin ibubuhos ang ating butter dito. Dahan-dahan lang po para hindi po lumubog ang ating butter doon sa ilalim ng ating leche flan mixture po dito. At pagkatapos po ay i-flatten po natin ito mamaya. Pagkatapos ko po ma-flatten ay itinap ko po ng 3 times po ang ating mixture po dito. Dahan-dahan lang po ang pagtap para mawala po ang air pockets po dito. At ilalagay po natin ito sa mas malaking baking pan na merong hot water po. Bain-marie po ang tawag sa pag-bake na ito. At ibibake po natin ito ng mga 1 hour at 170 Celsius na temperature. Ito na po, luto na po ang ating custard cake dito.
Pero kailangan muna malamig na ang ating custard cake dito bago po nating i-unmold at scrape lang po natin ang sides para po maabot ang ating leche flan sa ilalim para buo po ang ating pag-unmold po mamaya. O ayan, perfect ang ating custard cake. Dito, medyo nasobrahan nga lang po ang pagka-amber ng kulay ng ating custard cake dito. Pero hindi naman po nakaapekto sa lasa ng ating cake. At kung nandyan pa po kayo nanonood ay ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saang lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. Napakasarap po talaga itong ating custard cake dito at certified rapsa po talaga ito.